Iba ang simoy ng hangin sa loob ng apartment kinabukasan. Kadalasan, kapag umaga, may amoy ng kape at scrambled eggs na sumasalubong sa araw. May lightness sa kilos ni Tarik kahit nagmamadali ito. Minsan, may pag-good morning pa ito na may kasamang ngiti na hindi aabot sa mata pero ramdam mong sincere. Pero ngayon, ang bigat. Parang may nakadaga na sako ng bigas sa dibdib ni Maya. Nasa kusina siya nagtitimpla ng kape. 6:00 pa lang ng umaga pero gising na ang diwa niya. Nanginginig ang kamay niya habang hinahalo ang asukal. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselanang tasa ay parang ingay sa gitna ng katahimikan. Bumukas ang pinto ng master bedroom. Lumabas si Tarik. Bihis na bihis. Hindi ito nakakandura ngayon. Naka-business suit ito. Kulay dark blue, planchado, simple pero elegante. Suot niya ang relong Casio na hindi man kasing mahal ng Rolex pero bagay naman at kumumpleto sa OOTD niya. Naka-sunglasses na siya kahit nasa loob pa ng bahay. Para siyang pader. Isang malamig at matigas na pader na hindi pwedeng lapitan. "Good morning, sir." Bati ni Maya. Pilit ang ngiti. Habang inaabot ang tasa. "Coffee is ready?" Hindi tumingin si Tarik. Nilampasan niya ang tasa na hawak ni Maya at kinuha ang sarili niyang travel mug sa counter. "I'm late." Sabi nito. Ang boses niya ay parang yelo. Malamig, walang emosyon. "I will drink in the car." Napatingin si Maya sa niluto niya. Breakfast, sir? I cooked fried rice with garlic and dried fish." Tarik paused for a second. Naamoy niya ang bawang. Usually, ito ang paborito niya. Pero ngayon, wala siyang gana. "No time." Sagot niya. Naglakad ito papuntang pinto. Ang bawat hakbang ng leather shoes niya ay may diin. Kinabahan si Maya. Nanlamig ang mga kamay niya. Either ayaw niya ng tuyo dahil sa amoy nito or galit nga siya. Isip niya. Dahil ba sa cash advance? Ang kapal ko naman kasi talaga. Wala pa ngang 1 buwan, nangutang na agad ako. Tapos 2,000 dirhams pa, ang laki nun. Gusto niyang mag-sorry. Gusto niyang sabihin na babayaran niya yun agad. Pero natatakot siyang magsalita. Huminto si Tarik sa may pinto. Hawak ang doorknob. Hindi siya lumingon. Nakatalikod lang ito. Matuwid ang tayo. "You can go out today Sabi nito. Hindi tumitingin. to send the money. The remittance center is just downstairs, beside the grocery." Napakurap si Maya. Pinayagan siya? Kahit galit ito? "Yes, sir. Thank you so much, sir." "Lock the door when you return." At lumabas na siya. Naiwan si Maya sa gitna ng sala. Hawak pa rin ang sandok. Gusto niyang maiyak. Namimiss niya yung Tarik na kasakasama niya sa palengke na seryoso pero maginoo. Yung Tarik na nagbubuhat ng bigas at nakikipag-asaran sa kanya tungkol sa tinola. Ngayon, parang bumalik sila sa umpisa. Amo at kasambahay. Stranger at stranger. Babawi ako. Pangako ni Maya sa sarili habang pinapahid ang nangingilid na luha. Papatunayan ko kay sir na worth it ang in-advance niya. Hindi ako magiging pabigat. Pagkaalis ni Tarik, nag-general cleaning si Maya. Ito ang paraan niya para mabawasan ang guilt. Ito ang pinitensya niya. Kahit malinis naman ang bahay dahil wala namang ibang tao,
Nilinis niya ulit. Binuhat niya ang mga sofa para walisan ang ilalim. Kinuskus niya ang tiles sa banyo gamit ang toothbrush hanggang sa pwede na itong gawing salamin. Nilabhan niya ang mga kurtina kahit mabango pa ang mga ito at pinlansya ng pulido. Pumasok siya sa kusina. Nilabas niya lahat ng laman ng cupboard. Pinunasan ng bawat lata, bawat bote, bawat plato. Pinagpawisan siya. Sumakit ang likod niya. Namula ang mga kamay niya sa pagkakapiga ng basahan at kaka-Zonrox. Pero hindi siya tumigil. Kailangan sulit ang bayad. Bulong niya sa sarili habang kinukuskos ang floor tiles. Kailangan hindi magsisi si Sir na pinahiram niya ako. Bandang tanghali, nang kumikinang na ang buong apartment, naligo si Maya at nagbihis. Kinuha niya ang sobre na may lamang 2,000 dirhams na iniwan ni Tariq kagabi. Lumabas siya ng apartment at bumaba sa building. Mainit sa labas. Tanghaling tapat. Ang sikat ng araw sa Abu Dhabi ay walang patawad. Parang tumutusok sa balat. Pero hindi ininda ni Maya ang init. Naglakad siya papunta sa Al-Ansari Exchange na nasa kanto. Pagpasok niya, ang lamig ng aircon. Mahaba ang pila. Puro halos mga kabayan. Iba-iba ang mukha ng mga tao dito. May mga masaya. Siguro magpapadala para sa birthday ng anak o pang tuition. May mga malungkot. Siguro pambayad sa utang o pampaospital. May mga ka-video call ang pamilya habang nakapila. Oo ma, padala ko na. Huwag na kayo mag-worry. Babe, na-receive mo na? O sige, ibili mo na ng gamot si tatay. Nayakap ni Maya ang bag niya. Napaisip siya. Siya magpapadala para saan? Para sa motor. Biglang nakaramdam ng hiya si Maya. Yung iba dito, dugo at pawis ang puhunan para makapagpagamot ng magulang o makapagpaaral ng anak. Siya? Inuuna ang luho ng boyfriend. Pero kailangan niya to. Depensa ni Maya sa sarili. Pang-service niya sa pag-a-apply. Investment to para sa future namin. Pagdating niya sa counter, inabot niya ang pera. Nanginginig ang kamay niya. Philippines? Tanong ng teller. Isang Pilipina rin na mukhang pagod na. Yes, Maya de la Cruz to Francisco Aguilar. Habang pinaprocess ang transaction, napatingin si Maya sa screen. Exchange rate, 1 AED equals 15.80 Philippine pesos. Total amount to receive, 31,600 Philippine pesos. Ang laki. Sa probinsya nila, ilang buwang sahod na to ng regular na empleyado. 3 buwan na to ng pagod ng isang factory worker at ipapadala niya lang kay Kiko sa isang transaction. Boss's money. Paalala ng utak niya. Utang mo to. Saglit na nag-alinlangan si Maya. Dapat ba mag-iwan ako para sa sarili ko? Kahit 100 dirhams lang. Wala akong load. Wala akong pambili ng toiletries kung maubusan man ako. Pero naalala niya ang boses ni Kiko kagabi. Ang inis, ang tampo, ang sumbat na Gawan mo naman ng paraan. ayaw kong mag-away kami. Isip niya. Baka isipin niya nagdadamot ako. Baka isipin niya nagbago na ako porket nasa abroad na ako. Send all, sabi ni Maya sa teller. Halos pabulong. Paglabas niya ng remittance center, hawak niya ang resibo. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Pero gumaan ang pakiramdam niya. Nagawa na niya. Natupad na niya ang request ni Kiko. Nag-text siya agad pagka-uwi sa apartment. Nakikonnect na lang siya sa wifi ni Tariq. Be, sent na. 31K plus. Claim mo na sa Palawan o Cebuana. Ingatan mo yan ha.
Utang ko yan kay boss. Next month na ulit ako makakapagpadala. Nagantay siya. 1 minuto, 10 minuto, 1 oras. Nakatitig lang si Maya sa phone niya habang nakaupo sa sofa. Hinihintay ang tawag. Hinihintay ang, "Thank you babe, hulog ka ng langit, I love you, sorry kagabi ha, stress lang ako." 2:00 ng hapon. Scene, 2:34 p.m. Nakita na ni Kiko. Maya-maya, nag-vibrate ang phone. Napatalo ng puso ni Maya. Francisco Aguilar. Thumbs up. Isang thumbs up emoji. Yun lang. Napatitig si Maya sa screen. Inisip niya kung loading pa ba ang ibang message? Baka mahina ang signal? Baka nagtatype pa? Pero wala na. Thumbs up? 31,000 pesos. Kapalit ay thumbs up? Nag-type siya. Nanginginig ang mga daliri. Nakuha mo na? Francisco Aguilar. Ang reply ni Kiko? Oo, nasa shop na ako, salamat. Para siyang sinampal. Salamat? Ganun lang? Walang I miss you, walang kamusta ka dyan, walang ingat ka sa amo mo? Nilapag ni Maya ang phone niya sa kama. Masakit. Sobrang sakit. Parang may pumipiga sa puso niya. Pero sanay na siya. Ganito naman si Kiko. Hindi showy. Hindi vocal. Baka busy lang? Palusot niya sa sarili. Kahit alam niyang kasinungalingan yon. Baka excited lang sa motor. Baka maingay sa shop kaya di makatawag. Pinilit niyang intindihin. Pinilit niyang lunukin ang sakit. Samantala, sa labas ng opisina, 7:00 na ng gabi. Pero wala pa si Tarek sa apartment. Nasa loob siya ng puting Camry. Nagmamaneho sa kahabaan ng corniche. Bukas ang bintana. Hinahayaan niyang pumasok ang mainit na hangin ng gabi. Ayaw niyang umuwi. Usually, excited siyang umuwi. Excited siyang maamoy ang niluluto ni Maya. Excited siyang makita ang ngiti nito pagbukas niya ng pinto. Pero ngayon, natatakot siya. Natatakot siyang makita si Maya at maalala na may fiancé na ito. Mar, Mura niya sa sarili. Hinampas niya ang manibela. you are an idiot, Tarek. Why did you give her the money? Alam niyang ginagamit lang si Maya ng lalaking yun. Naramdaman niya sa tawag kagabi. The desperation. The manipulation. Pero binigay pa rin niya ang pera. Bakit? Dahil ayaw niyang makitang malungkot si Maya. You funded her fiance's motorcycle. You just helped another man be happy with the woman you want. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Nakaharap sa dagat. Ang mga ilaw ng skyscrapers ay nagre-reflect sa tubig. She deserves better, but she chooses him? Tiningnan niya ang phone niya. May message galing kay Leila. Mr. Tarek, the contracts are ready for signing tomorrow. Go home and rest. Rest. Paano siya makakapagpahinga? Kung kahit sa pagpikit niya, si Maya pa din ang nakikita niya. Kahit saan siya magpunta, nandun ang presensya ni Maya. Ang babaeng nasa puso niya, pero hindi naman mapapasa kanya. Huminga siya ng malalim. Zift. Wala siyang choice. Uuwi at uuwi siya. Dahil kahit masakit, mas gugustuhin pa niyang nasa malapit siya kay Maya kaysa sa malayo. Pinaandar niya ang makina at bumalik sa daan. 8:00 na ng gabi sa apartment. Wala pa si Tarek. Nag-text ito kanina. Don't wait for me. Kaya eto si Maya, nakahiga sa sofa.
pagod sa kakalinis at kakahintay. Wala siyang ganang kumain ng niluto niyang adobo. Binuksan niya ang Facebook para magpalipas ng oras. Pampawala ng lungkot. Sa newsfeed niya, bumungad agad ang post ni Kiko. 2 hours ago. Napabalikwas si Maya ng bangon. Picture ni Kiko na nakaupo sa isang bagong Suzuki Raider 150. Kulay pula at itim, makintab, maporma. Nakapogi pose si Kiko, naka-shades kahit gabi at nakangiti ng abot tenga. Hawak niya ang manibela na parang trophy. Ang caption, "Thank you Lord for the blessing. New baby is home. Hard work pays off. Hashtag blessed. Hashtag Raider 150. Hashtag katas ng diskarte. Hashtag dream come true." Binasa ni Maya ng paulit-ulit. Thank you Lord? Hard work? Katas ng diskarte? Wala man lang. Thank you Maya. Wala man lang tag sa kanya. Siya ang nag-advance. Siya ang humarap sa hiya kay Sir Tarek. Siya ang nagkudkod ng banyo at naglaba hanggang sa sumakit ang likod niya. Siya ang nasa abroad na nangungulila. Pero si Lord at ang diskarte ni Kiko ang bida. Parang magic na lang na nagkapera si Kiko. Okay lang. Bulong ni Maya. Pinipigilan ang nanginginig niyang labi. Privacy lang siguro. Ayaw niyang malaman ng iba na galing sa girlfriend ang pera. Baka tuksuhin siya ng mga barkada niya na under siya. Pinilit niyang intindihin. Basta masaya siya. Okay na. Nag-scroll siya sa comments. At may isang comment na umagaw ng pansin niya. Galing sa isang babae na nagngangalang Rina. Ang profile picture nito ay isang sexy na selfie. Yee! Ang ganda! Ride tayo soon ha? Ang tagal mo ng promise yan. Nanlamig si Maya. Nag-reply si Kiko. Agad-agad. 5 minutes ago lang. Sure, ikaw pa ba? Basta ikaw ang backride ko. Set natin this weekend. Nabitawan ni Maya ang cellphone niya. Tumama ito sa dibdib niya. Backride. Siya, nandito sa Abu Dhabi, nakakulong sa apartment, nagtitipid, walang makausap. Si Kiko, nasa Mati, Davao. May bagong motor at may ka-backride na iba. Friend lang yan. Pilit na dikta ng utak niya. Mabiro lang talaga si Kiko. Kilala ko siya. Pero ang puso niya parang pinipiga. Tumulo ang luha niya. 1, 2, hanggang sa humagulgol na siya ng tahimik. Niyakap niya ang tuhod niya. Sinisiksik ang sarili sa sulok ng sofa. Ang tanga-tanga mo, Maya. Ang tanga-tanga mo. 11:00 na ng gabi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Tarek. Pagod na pagod. Hindi lang sa trabaho, kundi sa pag-iisip. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang amoy ng Zonrox, lemon, at fabric conditioner. Sobrang linis ng bahay. Ang tiles, kumikinang. Ang mga display, walang alikabok. Parang ospital sa linis. Maya? Tawag niya ng mahina. Walang sumagot. Naglakad siya papuntang sala. Patay ang ilaw. Ang liwanag lang ay galing sa streetlights sa labas na tumatagos sa bintana. Nakita niya si Maya. Nakatulog sa sofa. Naka-curl up ito na parang bata. Yakap-yakap nito ang throw pillow na parang life boy. Ang cellphone niya ay nasa sahig. Nahulog siguro nung nakatulog siya. Lumapit si Tarek ng dahan-dahan. Natigilan siya nang makita niya ang mukha ni Maya sa ilalim ng dim light. Mugto ang mga mata nito. May tuyong luha sa pisngi. Ang buhok niya ay magulo. Nakadikit sa noo dahil sa pawis at luha. At kahit tulog, parang
Ang bigat ng paghinga niya. May hiccup pa minsan. Sign na umiyak siya bago makatulog. Kumirot ang puso ni Tarik. Nawala ang galit niya. Napalitan ng awa. Why were you crying? Did you miss him that much? Tanong niya sa isip. Dahan-dahan, pinulot niya ang cellphone ni Maya sa sahig para ilagay sa mesa. Umilaw ang screen. Hindi ito nakalock. Nakabukas pa rin sa Facebook app. Hindi sadya ni Tarik na tumingin, pero bumungad sa kanyang picture. Isang lalaking nakasakay sa motorsiklo. Naka-shades, mukhang mayabang. Caption, "Hard work pays off." Katas ng diskarte. Napataas ang kilay ni Tarik. Hard work or my money? Tapos, nabasa niya ang comment sa baba. Nanlaki ang mata ni Tarik. Naintindihan agad niya ang lahat. Binalik niya ang cellphone sa mesa. Screen down. Dahan-dahan para walang tunog. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang lalaking yon sa Pilipinas at basagin ang pagmumukha nito. Gusto niyang yugyugin si Maya at sabihing, He is using you. He is trash. Can't you see? pero wala siyang karapatan. Boss lang siya. At si Maya, mahal niya ang gagong yun. Tumingin siya kay Maya. Ang liit nito tignan sa sofa. Ang fragile. Hinawakan niya ng marahan ang balikat ni Maya. Maya, Bulong niya. Nagising si Maya. Napabalikwas siya. Sir! Taranta niyang bati. Pinahid agad ang mukha niya gamit ang likod ng palad. Sorry, I fell asleep. Did you eat? I will heat the food. I ate. Putol ni Tarik. Naupo siya sa coffee table sa harap ni Maya kaya magka-level ang mukha nila. Tiningnan niya si Maya sa mata. Kitang-kita ang pamumugto. Hindi maitatago ng dilim ang sakit. Did you send the money? Tanong ni Tarik. Seryoso. Napayuko si Maya. Yes, sir. And? Tarik probed. His voice low. Was he happy? Napahawak si Maya sa laylayan ng damit niya. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting basag na dumurog sa puso ni Tarik. Yes, sir. Pagsisinungaling niya. He is very happy. He said, thank you so much. He said, he misses me. Tarik looked at her. He knew she was lying. He saw the thumbs up. He saw the back right. He saw the tears. But seeing her trying to protect the dignity of the man who broke her heart, seeing her try to save face in front of her boss, it made Tarik respect her resilience and pity her deeply. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang sabihin, You don't have to lie to me. I know. pero naalala niya ang barikada sa pinto tuwing gabi. Naalala niya na isa lang siyang amo at may fiancé ito. Tumayo si Tarik. Good. Sabi niya, simple lang. Go to sleep, Maya. You look tired. Tumalikod na siya at naglakad papuntang kwarto. Sir, tawag ni Maya. Huminto si Tarik. Thank you. Basag ang boses ni Maya. For the advance, I will make it up to you. I cleaned the house. I will wash the car tomorrow. Hindi lumingon si Tarik. Pumikit siya ng mariin. You don't have to do that. Sabi niya, boses mahina. Just sleep. Pumasok siya sa kwarto niya at sinarado ang pinto. Naiwan si Maya sa sala. Yakap ang sarili. Sa loob ng kwarto, sumandal si Tarik sa pinto. Zift. Mura niya. Why does she love him? Kinuha niya ang cellphone niya. Gusto niyang tawagan ng HR. Gusto niyang ipa-background check ang lalaking yon. Gusto niyang hanapin kung sino si Rina. Pero alam niyang hindi tama. Humiga siya sa kama. Inisip ang mukha ni Maya na puno ng luha. One day,
Pangako ni Tarek sa kisame habang nakatitig sa dilim. One day, you will realize he's trash, and I will be here to pick up the pieces. Hello kabayan! Maraming salamat sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Sana nagustuhan nyo itong chapter ng kwentong ito. Para ma-notify ka kapag na-publish na ang susunod na chapter, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa talaga namang kaabang-abang na mga kwentong pag-ibig. Salamat ulit at hanggang sa muli,